history na pumapatay ng tao. Di ba? Paano mangyayari yan? Nagsisinungaling ba mukha ako? Hindi. Sabi ko lahat ang totoo. Tila unti-unti na nga mga idol na magkakaroon ng hustisya ang pagkawala ng mahigit 100 sabongero. Ito ay matapos nga mga idol na ituro si Atong Ang na mastermind sa pagkawala ng mga ito. Subalit dahil sa dami ng pera nga mga idol ni Atong Ang ay kaya niyang itanggi ang lahat ng mga aligasyon laban sa kanya. Subalit ang hustisya nga mga idol at ang katarungan ay tila nangingibabaw para sa mga biktima. At dahil nga mga idol sa paraming-parami na isinisiwalat ni alias Tutoy laban kay Atong Ang ay tila lumalakas at palakas ng palakas ang ebidensya laban sa kanya. Dahil handang-handa na nga mga idol si alias Tutoy na isiwalat ang lahat-lahat ng kanyang mga nalalaman tungkol nga mga idol sa mga pinagagawang krimen ni Atong Ang. Subalit alam niyo ba mga idol na ang una pa lamang na hearing sa Senado noong nangyari ang mga investigasyon ay sinubukan di umano nga mga idol na bayaran ang mga biktima ng mga nawawalang sabongero na kung saan nga mga idol ang pamilyang ito ay sinubukan di umanong bigyan ng bayad. Subalit ang mga kaanak ng biktima nga mga idol ay hindi tinanggap ang alok ni Atong Ang. Pasok kami sa isang kwarto na kinausap kami na kung gusto namin tulong habang naghihiring kami doon sa Senado. Pinapasok kami break time. Pinapasok kami doon, ando doon si Atong Ang, yan si Dondon, yan si Attorney Carol, at saka Jacob. Marami. Lahat kaming grupong mag-anak. Pinapasok kami doon. Isang long table. Inoperan kami agad na, sige, tulungan nyo yan. Ganon, tulungan kami. Si Mami, bigyan ng yan. Bigyan niya ng ng lifetime medication sa pang-hospital, sa lahat. Pero hindi kami kumito. Ganito nga mga idol ang naging kalagayan ng mga biktima na kung saan nga mga idol ay ayon sa kanila ay sinubukan silang bayaran. At sa dami nga mga idol ng pera, si Atong Ang ay kaya niyang paikutin nga mga idol ang batas noong mga panahon nga mga idol na kasagsagan na ang mga sabongero ay nawawala. Subalit sa panahon ngayon nga mga idol ni Pangulong Bongbong Marcos at sa pamumuno ni Chief General Torre ay dito natin malalaman nga mga idol kung ang batas dito sa Pilipinas ay uusad dahil ang kasong ito nga mga idol ay napakalaking hamon para sa gobyerno, lalo na nga mga idol sa pamumuno ng ating Pangulong si Bongbong Marcos. At kung sakali nga mga idol na maresolba at malutas nga mga idol ang kaso na ito ay marami sa ating mga kababayan ang muling maniniwala at magtitiwala sa gobyerno na wala silang pinapanigan at walang kinikilingan, mayaman man yan o makapangyarihang tao. Kaya naman ipinag-utos nga mga idol ni PBBM ng malalimang investigasyon sa mga nawawalang sabongero na kung saan nga mga idol ay sinasabi ng ating Pangulong si Bongbong Marcos ay kinakailangang managot ang lahat ng mga nasa likod ng krimen na ito. Samantala patuloy rin nga mga idol ang pagtanggi ni Atong Ang sa ibinabatong krimen laban sa kanya. At sinasabi nga mga idol ni Atong Ang na sinungaling di umano si alias Tutoy na matapos di umano nga mga idol na ituring niyang tunay na anak itong si alias Tutoy ay patuloy pa rin sa pagsisinungaling. Kaya naman ganito ang mga sinabi ni Atong Ang kay alias Tutoy. Yun ang sabi ko na doon, mag-isip ka doon, kung ano man ang mga, huwag ka na magsinungaling. Tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan ka kasama, pati ako papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Yun lang, gano'n lang kasimple. Kailangan ko lang proteksyonan ng sarili ko na saka ang grupo namin kawawa na kayo masyado. Samantala nga mga idol mayroong banat itong si alias Tutoy sa apat niyang kasamahan na kung saan nga mga idol ay itinuturo siya na siya di umano ang mastermind na ayon nga mga idol kay alias Tutoy ay walang iba ang nagsabi nito kundi si Atong Ang upang palabasin na siya ang mastermind. Subalit ang katotohanan nito
ay si Atong Ang di umano at takot lamang ang kanyang mga kasamahan na magsabi ng katotohanan. Narito nga mga idol ang buong salaysay ni alias Tutoy na kung saan nga mga idol ay itinuturo talaga niya si Atong Ang bilang mastermind ng lahat. Halina at sabay-sabay natin pakinggan mga idol at tayo na ang humusga kung may katotohanan ba ang lahat ng kanyang sinasabi. Natural, ituro nila ako kasi yun ang utos ni Mr. Atong Ang. Pero ang mastermind dito, si Mr. Atong Ang. Ituro nila ako, ituro ko si Atong Ang. Si Mr. Atong Ang, bumili ng bahayan, kaya ko, mayroon akong kopya na ginawa pa ako na kunyari, inutusan ko yung isang tao niya na nakapangalan sa isang tao niya. Yung girlfriend niya rin to, ang bumili ng property. Pero si Mr. Atong Ang, lahat ng tinaguan namin binili niya, kaya ko ituro isa-isa yan. Yung una, doon sa Corinthian, nakapangalan sa anak niya, yung si Christopher Yu, yung asawa ni 54, ni Eileen Yu, doon sa Corinthian. Ginagawa, ayaw ko lang kung tapos na yun ngayon kasi noong time na yun, ginagawa pa yun. Pangalawa, dyan sa Mandaluyong, dyan sa bahay niya sa 48, nakatira rin kami dyan. Lahat, detalyado lahat ito. Kaya, hindi siya pwede magsinungaling sa akin. Yes, 108 yan, plus dalawa, yung betes na pinapapatay nila dyan sa, pinapadukot nila sa lipa, yung nagnakaw ng manok, nakagagawa ni Roger Burican. Yung Roger Rogelio Burican, yun yung sa Channel 7 na may nagbitbit na nakapusas. Take note mo dyan, Rogelio Toto Burican. At saka si Rodilo Anik-Ik, siya yung nakita sa CCTV na pinalabas sa Channel 7. Para malaman mo, ang dami kaso ni Mr. Atong Ang. Dahil ako ang pinagkatiwalaan niya, lahat ng patayan, simula sa waiting, lahat ng kaibigan na pinapapatay niya, alam ko lahat yan. Si Mr. Yolo, yung sa EDSA, pinapapatay niya yan. Siya ang mastermind dyan. Involved dyan yung kapatid niya na si William Ang, kasama yung si Eddie Boy Villanueva. Siya ang nag-hire ng gunman, yung dating si EDG. So ngayon sir, hindi ba kayo natatakot kasi nagsalita kayo Tapos itong apat na to, bakit sila dumikit kay Atong Ang? Siyempre, empleyado kami ni Atong Ang. Nung paglabas namin, ako may sarili akong desisyon dahil alam ko na ang kalagayan ko. Umuwi ako sa Mindanao. Yung dalawa, yung apat niyan, kawawa yan. Pilit niya na tinuturo ako ang mastermind. Kawawa lang yung apat na yan. Alam ko, kahit na ako, hindi ako nagsasabi ng kasinungalingan dito, may Panginoon ako. Si Mr. Atong Ang, walang Panginoon yan. Walang konsensya yan kung pumatay. May buntis pa, yung sa lipa, January 13 yun, hindi ako nagkamali. May isang babaeng buntis doon na nadamay, kasama yun sa naitapon sa Taalik sa Talisay, Batangas. Paano hindi ako mag-decide? Buong pamilya ko gusto niya nang patay, gusto niya nang masakarin. Tanggap ko na sa sarili ko kung ako lang ang madadali niya. Pero pamilya na ang pinag-uusapan dito, hindi ko siya mapatawad. Kilala ko si Mr. Atong Ang, ang dami ng pinapapatay niya na tao niya. Yung isa, yung kinakapatid ko, si Kuya Kenneth, yung pinatay dyan sa Mandaluyong, siya ang napapatay noon. Nagtago pa lang ako, gusto niya na ako ipapatay. Yung kasinungalingan yun na nahuli kami sa isang lugar, 2 bahay yung inupahan niya sa Parañaque. Nagtaka ako bakit hiniwalay niya ako. Yung pala may plano na siya sa akin. Hindi lang niya ako mapatay-patay kasi kasama yung pamilya ko, may mga yaya yung anak ko, kasama yung mga security na inassign niya sa akin, driver, bodyguard, na inassign niya sa akin kasama. Kaya nagulat sila. So, ang pagkahuli sa akin, siya ang may kagagawa nun. Alam naman niya, siya ang kadahil, kasabwat naman yung humuli. Yun. Actually, hindi man huli ang gagawin sa akin, papatayin ako nun. Hindi, mabait lang ang Panginoon sa akin. Noong time na yon, on the spots, ako ang target para mapatay. Gawa yung apat na yan, hindi man niya marunong magsalita. Ngayon, tinuturuan man niya mga toto na yan. Lalo na yung si Mark Sabala. Tinuturuan yan kasi yan, kahit na nagsisabo kasi yan. Kaya ganun kung magsalita. Kaya ngayon, ang Panginoon. At sa lahat nga mga idol na isiniwalat ni alias Tutoy, ay ipinapasa Diyos na lamang ang lahat at ipinapaabaya niya na lamang ito kay PNP Chief General Torre at sa DOJ na kung saan nga mga idol naniniwala si alias Tutoy na sina PNP Chief
General Torre ay hindi mababayaran at hindi di umano kayang bayaran ni Atong Ang. Noon na bahala sa kanila at hostesya, bahala na si Diogen yan at si Torre. Doon lang ako nakasandal sa kanila. Walang ibang akong anuhan dahil alam ko hindi kayang bayaran ni Mr. Atong Ang, si General Torre at saka si DOJ Crispin Rebolya. Samantala ayon nga mga idol kay PNP Chief General Torre, handa siyang personal na pangunahan ang paghahanap sa mga bangkay ng mga nawawalang sabongero.